DZMM, numero 1 sa aksyon. Balik ko tayo sa ating kwentuhan at hanggang alas 6 ng umaga sa mga panahon kung gaya nito na syempre, maraming manggagawang apektado. Hindi naman humamalas-malasin na minsan ay nadidisgrasya pa ho sa gitna ng kanilang trabaho. Dapat ay meron silang proteksyon. Anong mga karapatan ng mga manggagawang pwede po nilang magamit? Halimbawa ho na disgrasya, wag naman. Ano bang po pwede ho nilang maklaim mula ho sa kanilang mga employer o mula sa gobyerno kung meron man? At paano ba ito dapat iproseso at gano'ng kadali ba dapat ito gawin para doon sa mga empleyado na maaaring may pangangailangan din po lalo na po sa gitna ng ganitong panahon? Meron daw hong mga benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Commission. Ayan po dapat ay alam ng mga manggagawa. Siguro sa tulong na rin ng mga HR ng bawat kumpanya. Kasi hindi naman talaga alam ng mga manggagawa yun. Tutulungan ng mga HR personnel po nila na maibigay yung benepisyo para sa mga manggagawa sa panahon na nagkakaaberya yung mga manggagawa po nila. Ano ba ang responsibilidad din ng mga opisyal ng kumpanya para i-heads up, ipaalala sa kanilang mga empleyado na kapag may ganitong sitwasyon, meron silang extrang pwedeng gawin para sila ay makaahon or meron maging benepisyo para sa kanila? Meron daw ho kasi kung minsan na syempre merong disability benefits, meron kayong mga pwedeng i-reimburse sa mga employer po ninyo kung halimbawa kayo gumastos ng sa gamot sa panahon na kayo naka-duty. Minsan importante po yun yung mga oras na kayo ba'y nasa trabaho at sa mga panahon na hindi kayo naka-duty, ibig sabihin wala kayo sa oras ng trabaho, baka wala ho kayong makuha ng benepisyo dahil wala naman ho kayo sa panahon ng oras na kayo dapat ay nagtatrabaho. Or paano yung mga inabot ng na-stranded, na-hassle? no? Kasi diba ibang sitwasyon din yun eh. Iba yung nakarating ka sa opisina kahit meron masamang panahon, iba rin yung inabot ka sa kalsada nung mataas ang baha, wala kang masakyan, biglang walang mga alternative transport mode para makarating ka ng opisina. Kumbaga baka yun ay isang bagay na pwedeng pagtalunan pa kung ibibigay ng employer yung benepisyo para sa iyo. Hindi nakapag-out ka na, pauwi ka na yan eh. Or di ka naman nakarating ng opisina, di ka naman nakapag-type in eh. Ba't kailangan mo makapag-avail ng ganyan? Teka, nasa linya na po natin si Attorney Kaima Velasquez, ang Executive Director ng Employees Compensation Commission o ECC mula ho sa Department of Labor and Employment. Attorney, magandang morning. Si Johnson and Christian po sa DZMM. Magandang umaga po mga taga-Dole. Good morning po. Good morning, Sir Johnson. Sir Christian, magandang umaga po at magandang umaga sa inyong tagapanood at tagapakinig. Opo. Attorney, unang-una nga ho po muna, yung bang Employees Compensation Commission ay kumbaga under ng Department of Labor and Employment. Ganun po ba yun? Sir, tama po kayo dyan. Ang Employees Compensation Commission po ay isang GOCC sa under po na supervision and guidance po ng Department of Labor and Employment. Opo. Ano po ba ang mandato ng ECC para ho sa mga kapakanan ng ating mga manggagawang nanonood at nakikinig? Tama, Sir Christian. Sir Johnson, napakaganda ng tanong kasi maraming nagkakamali kung ano ba ang function talaga ng Employees Compensation Commission bago ko puntahan talaga yung sagutin yung tanong mo. Minsan may kwento ko lang na may nag-email sa amin humihingi ng tulong ng mga manggagawa na nagpapagabay tungkol sa kanilang mga sweldo. So siguro dahil pangalan ng ahensya natin ay compensation, iniisip po nila tayo po ang namamahala tungkol sa pagpapasweldo sa mga manggagawa. Pero ang totoo pong mandato ng Employees Compensation Commission ay pagbibigay po ng mga benepisyo at servisyo para po sa mga manggagawa na nagkaroon ng sakit or aksidente, minsan pagkamatay ng dahil po sa kanilang trabaho. O sige, di puntahan na po natin yung ganun. Lalo ngayon halimbawa na nagbabagyo, naghahabagat at may mga manggagawa na syempre mapipilit ang lubusong sa baha, wag naman hong madidisgrasya, pero oras na ng trabaho, meron ho bang benepisyong po pwedeng maklaim yung manggagawang na disgrasya sa panahon o oras na ng kanyang trabaho? Naku sir, tama ka dyan. Napakaraming benepisyo po ang binibigay ng ECC sa mga manggagawa, lalo na po doon sa aksidente or nagkasakit ng dahil sa trabaho. Ngayon, Sir Christian, Sir Johnson, gusto ko lang po i-distinguish na hindi naman po kailangan na panahon or oras ng trabaho nangyari. Kasi po may mga special circumstances tayo dito katulad ng mga manggagawa ngayon na bumabiyahe. Napakahirap mag-commute, napakahirap sa kalye, may baha, lulusong, may mga peril at aksidente na nakakaharap ng ating mga manggagawa sa daan. Ngayon po, papunta sa trabaho at pauwi galing trabaho, covered na po ng Employees Compensation Program. So, ibig sabihin po, pag nagka-aksidente sila dahil papasok sila sa trabaho, sila po ay nadulas dahil basa ang kalye, nahulog po yung kanilang paa sa isang open manhole, ito po ay covered ng ECC. O ano pong benepisyong po pwedeng maklaim ng manggagawa na wag namang madidisgrasya sa panahon na papasok pa lang o kaya pauwi na galing sa trabaho? Sir, nagbibigay po tayo ng income benefits. Ano po yung income benefits? Ito po yung dahil po na aksidente kayo at hindi po kayo nakapasok sa trabaho. Meron pong replacement na income or spend po para po sa inyo habang kayo po ay nagpapagaling or habang kayo po ay nagpa-check up at hindi po kayo nakapasok at absent po kayo sa trabaho. Ito pong benefits na to para po sa mga manggagawa natin sa pribadong sector katulad po ng mga manggagawa sa private enterprises. Doble po ito on top of ano po yung makukuha nyo bilang SSS income benefits. Bukod po sa income benefits, sir, nagbibigay din po tayo ng medical reimbursement. Ibig sabihin po, yung mga nagastos po nila sa pagpapagamot nila, kanilang pagpapa-check up. Nare-reimburse po ito na ECC up to 60% po ng kanilang nagastos. So kung kayo po ay nag-hospital at nagpa-doktor, itabi po ang inyong mga resibo, proof po ng pagka-aksidente at ito po ay ipaprocess po ng ECC sa pamagitan po ng ating agencies na tumutulong sa atin, SSS at CSIS. Paano po ang proseso nun, Attorney Kaima? Kanino lalapit ang empleyado? Sa mga opisyal po ba ng kanilang kumpanya? For example, sa mga HR or doon po sa mismo mga agencies like SSS, GSIS? Para po sa ating mga manggagawa sa pang-pribadong sector, so ito po yung ating SSS covered members, ang usual na nagpa-process po nito ng kanilang EC benefits ay SSS, ay ang kanilang employer patungo sa SSS. So lagi pong hihingi tayo ng tulong sa ating admin officer or HR officer kasi sila po yung may access sa ating account bilang mga manggagawa na may employer. Ibahan naman po dito sa mga manggagawa po na self-employed. Halimbawa po kayo ay delivery rider or virtual assistant, kayo po ay magpa-process ng inyong EC claim. Separately po kasi wala po tayong employer, punta po kayo sa My SSS app. Dito po may access po kayo para makapag-apply ng inyong claim kasama po dyan ng SSS at ECC claim. Para naman po sa mga empleyado ng publikong sector, ibig sabihin po dito ay government employees, diretso po kayo sa pinakamalapit na GSIS branch malapit sa inyo. At ano po ang usual na timeline dito, Attorney, kung nakompleto naman po ng empleyado yung kanyang mga requirements, na ipasa naman on time, gaano po kaagap yung pag-release ng compensation or ng benefit or nung kanya pong dapat matanggap doon sa kanyang i-final na aplikasyon? Naku sir, dapat po napakabilis lang ito as soon as early as 3 days po, dapat sa process na po ito ng SSS at GSIS, lalo na po kung kumpleto yung mga requirements at documents na kailangan i-submit para sa kanila. O ito po ay para doon sa mga again, sa mga empleyadong na-disgrasya or na-aksidente habang nasa gitna po sila ng kanilang trabaho? Yes sir, nasa kita ng trabaho or papunta or pauwi or kahit po minsan sir ito, nasa labas po kayo dahil nautusan po kayo ng boss ninyo. Ito po ay covered pa rin kahit wala po kayo sa inyong place of work. Basta po work related, ito po yung ating hinahighlight, work related na inyong pagkaka-aksidente or pagkakasakit, kayo po ay dapat ma-cover ng ECC. O yung para po doon sa mga papunta pa lang sa trabaho or wala po sa loob ng kanilang mga opisina na nangyari po yung mga ganung disgrasya or aksidente, meron po bang burden of proof para po doon sa mga empleyadong magpa-file ng kanilang benefits? Kasi baka po ang maging argumento ay bakit ka mangingi ng benepisyo, wala ka naman sa loob ng opisina na mangyari ang aksidente or disgrasya? Yes sir, ang usual po na hinihingi ng SSS at GSIS dito para po patunayan na ang inyong aksidente ay work related. Usually po ay work order yung utos po, proof po na itusan po tayo ng boss. At syempre po na yung ginagawa natin ng oras na ito ay patungo po dito sa function na ito. Very important po itong work order nito, yung proof po ng pagkakautos natin kasi ito po yung napapatunay na patungo po sa kabutihan ng employer yung ating ginagawa ng oras na nangyari yung aksidente. So kahit po itusan na kayo ng boss nyo na bumili po ng mga gamit, pag-opisina, naman po bumibili kayo ng supply, ito po definitely work related, dapat po ma-cover po tayo.
Opo. At kapag sinabi nating work order, ma'am, yan ba ay kailangan written order, papel ba yan? Or tinatanggap din ang, let's say, mga text messages, mga chat na ando naman yung context ng pag-uutos ng opisina doon sa empleyado? Napakaganda sir ng tanong mo at kahit po anong term po, ano pong way na pagkakausap sa inyo ng inyong boss, o ito po ay text, email, written work order, ito po ay tatanggapin. Napaka-importante din po i-highlight dito sa pagkakataon na sir, na employer po at HR officer nyo or admin officer nyo yung magpa-file po ng inyong claim para sa inyo. So, nakikiusap po tayo sa mga HR officers, mga admin officers na nakikinig kayo. Natulungan po natin yung mga manggagawa natin na mag-file kasi ito po wala naman po additional na bayad para sa inyo. Nakapag-contribute na po kayo para sa kanila. 10 to 30 pesos po sa privado sector, 100 pesos po sa pampublikong sector. Okay. Ibig sabihin po nito, insured sila. So, meron po kayong makukuhang benefits para sa employees nyo. Hindi nyo po kailangan i-file po natin para sa atin, para matulungan sila. Attorney, paano kung wala ho yung klarong wage order? Halimbawa, walang instruction na verbal or text message or email, pero yung the usual na 9 to 5 ang duty, di syempre alis po yun ng bahay ng halimbawa yung mga alas 7, alas 8 at nagkaroon ng aberya habang papasok, yun ho ba justified pa rin kahit walang wage work order na nanggaling sa kanyang employer? Yes, sir. Ngayon po, ang kina-cover po ng ECC, papunta po sa trabaho. So, kayo po, halimbawa, galing Cavite at nagko-commute po kayo papuntang Manila dahil po sa Manila na opisina. Ito pong usual route po ng tiyak travel dahil po nakasakay po kayo sa company vehicle or dahil po pang publikong sasakyan. Kung ito po ay ang inyong usual route papasok na opisina, ito po ay covered na. So, hindi po kailangan ng work order para po doon sa oras na papasok kayo or pauwi po kayo ng galing sa opisina. As long as wala po kayong deviation. So, ito po yung ating usual na pinag-usapan dito, Sir Christian. Minsan, pauwi ng opisina instead po na dumiretso na ng bahay, iba po mag-mall muna or mga masyal. Pag nag-deviate po tayo sa usual route, dyan po hindi na po tayo mako-cover. So, kung diretso pauwi po ng bahay, covered pa rin po tayo ng ECC. Opo. Tama ho ba mag-i-intervene lamang ang ECC kung halimbawa hindi makapag-claim ng kanyang benepisyo yung manggagawa mula sa kanyang employer kay private man o sa opisina ng gobyerno? Hindi naman po sa ganitong pagkakataon na nag-intervene si ECC. Pero po sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon po ng problema ang employee na naniniwala po siya na work-related talaga yung kanyang aksidente or pagkakasakit at nag-refuse po the employer na i-acknowledge yung kanyang sickness or injury ay work-related at ayaw po nila i-file, ina-advise po namin sila na lumapit po diretso sa ECC para po matulungan po namin sila doon sa kanilang pag-proseso ng claim. Sa ganitong pagkakataon po kami po mismo ang nag-reach out kay employer at i-inform po namin kung ano po yung kailangan gawin at ipaliwanag sa kanila na wala pong additional na penalty. Subukan po natin na i-file yung work-relatedness ng claim ng kanilang magagawa kasi po wala namang mawawala sa kanila. Hindi po ito nakakatakot, wala pong penalty. So dapat po try natin kasi di ba po wala namang pong kabawasan para sa employer kung i-file po nila para sa kanilang magagawa yung ganitong type ng claim, sir. O, paano makakapag-reach out sa inyo yung mga gustong mag-file ng complaint kung hindi nakukuha yung benepisyo para sa kanila? Sir, bawat lugar po na ating sa Pilipinas meron po kaming regional extension unit. So ito po yung tinatawag nating REU. So bawat region po sa Pilipinas meron po tayong phone number na maaari po nilang tawagan. Kung sakali naman po na hindi nila makita yung phone number, available po sa aming website www.ecc.gov.ph. Meron din po kaming account sa Facebook, hanapin naman po nila employees, compensation, commission, at lagi po meron nakaabang dito para po sumagot sa kanilang mga katanungan at makausap po kami para po matulungan namin sila sa kanilang claim process. Sa inyong history sa records po ng ECC, ma'am, kumusta ang success rate ng mga nag-file ng complaint ng manggagawa? Particular complaint, Sir Christian, sa tungkol sa failure po na employer to file? Opo, yung mga nagreklamo na hindi nakukuha ang benepisyo, gaano ho kalaki yung success rate na naipanalo yung reklamo ng manggagawa? Sir, so ganito po, ang nangyayari po dito kung nag-refuse po ang ating employer na mag-file para sa kanila at hindi po pinafile ng employer yung kanilang claim, 100% naman po na lumalapit sa amin, natutulungan po namin na makapag-file ng claim. Ngayon, sir, yung success rate po ng approval, kung talaga po hindi work-related or hindi yung kanilang claim, hindi naman po ganun kataas. May determination po ang ginagawa ng SSS at GSIS, whether or not makakover po sila nung ating ECP benefit. So, dito po sa pagkakataon na ito, mapoproseso, mabibigyan ng magandang paraan ng pag-review ng kanilang dokumento at mga circumstansya ng kanilang claim. So, ganito pagkakataon po, nagkakaroon sila ng opportunity na magkaroon ng due process. Hindi po siya ma-deny outrightly. At least po, mababasa, may repaso yung kanilang claim at magkakaroon ng pagkakataon na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Linawin lang din natin, attorney, bali ang ECC ay tumutulong lang po na mag-bridge para doon sa pag-apply sa benefits at ang nagre-release pa rin ng mga benepisyo at compensation ay yung mga agencies like SSS, GSIS or maging ang ECC po ay nagre-release din po ng mga benefits. Particularly, sir, sa unang submit po ng document, SSS at GSIS lamang po ang nagre-release ng income benefits, funeral benefits para po sa mga namatayan, saka po yung nasabi natin kanina na medical reimbursement. Pero po ang ECC as an agency, nagbibigay din po kami ng diretsong tulong sa mga manggagawa na aksidente or nagkasakit sa pamamagitan man po ng pagbibigay ng prosthesis, physical therapy, rehabilitation, saka po mga assistive devices para po sa mga manggagawa na nagkaroon po ng pinsala sa katawan na nangangailangan ng mga serbisyo na ito. So halimbawa po may empleyado tayo na naputulan ng paa, kailangan po nila ng prosthesis para po sa kanilang paa. Diretso po sa ECC, kami po ang magbibigay ng prosthesis, pati po pagsusukat nito, pati po yung actual na device para po kailangan nila hanggang ibigay po sa kanilang device at magamit po ito ng tuluyan. Alright. Attorney, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Magandang umaga at mag-iingat po kayo. Thank you po. Kayo din po, maraming salamat. Thank you po si Attorney Kaima Velasquez, Executive Director ng Employees Compensation Commission mula ho sa Department of Labor and Employment. Kasi hindi lang talaga alam ng manggagawa kung paano magsisimula kung paano makiklaim yung benefits na para naman sa kanya talaga. Kailangan maging proactive din talaga yung mga kumpanya, yung mga opisina na kailangan naman ng proseso, itutulungan nyo naman proseso. Sana matulungan kayo doon sa parte yun. Tsaka sabi nga ni Attorney, di ba, wala namang additional na gastos sa kumpanya. Kung i-facilitate lamang po ninyo yung papeles, dokumento ng manggagawa ninyong nagkaaberya, ibibigay naman ng SSS or GSIS yung benepisyo para sa kanya, tutulungan lang ninyo.